Alam nyo, papatulog na sana ako dahil nakakapagod pong mag-ikot-ikot dito sa Boracay. Second day po namin at siyempre sinusulit ko yung aking pahinga pero kahit na sabi ko I will take a break dahil kailangan ko rin po yung needed rest para naman po ma-recharge naman ako. Pero hindi po pwede. May mga balita pa rin pong dapat natin pag-usapan Pero bago po ako matulog ngayong gabi, meron po akong isang nabasang bad news. Well, sa bagay, conforme yan kung kaninong side ka. Pwedeng bad news sa side mo, or good news sa side ng iba, or bad news sa mga DDS, and good news sa atin. Dahil sabi po ni Attorney Jimmy Bondoc, bad news is coming. Pray hard that it is not true for the good of the nation. Uy, nakaka-intriga ito Meron daw paparating na isang masamang balita at ipagdasal daw natin ng mabuti or pray hard na hindi daw totoo for the good of the nation. Ano kaya yung balitang yun na sana hindi totoo para daw sa ikabubuti ng bansa? So, anong bad news kaya yun, Attorney Jimmy Bondoc? Bad news na merong isang senador na naaresto? Kumakalat po kasi ngayon ang balitang si Senator Bato de la Rosa ay nahuli na daw. Pero hindi pa po yan kinukumpirma ng DOJ. Kung napanood nyo yung interview kay Director Melvin Matibag, yan po ay dininay nila. Dahil sabi po dito sa balita, hindi pa kumpirmado ang kumakalat na ulat na naaresto si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Department of Justice, wala pa silang natatanggap na opisyal na impormasyon na nagpapatunay sa naturang ulat. Si de la Rosa ay hinahanap sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court kaugnay ng umano'y kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. So, hindi po kinumpirma kung nahuli na nga itong si Bato de la Rosa. Pero bakit ayon dito kay Benjamin Jr. Contreras, mukhang may news blackout para tuloy-tuloy na sa Villamor Air Base at ilipad na? Dahil kung hindi po naglalabas ng kumpirmasyon ang NBI, ang DOJ, kung nahuli na nga si Bato, parang may news blackout. Dahil sa Villamor Air Base, wala pong lumalabas na balita kung naaresto na at inilipad na sa ICC sa The Hague itong si De La Rosa. Pero may mga naglalabasan kasing statement galing sa mga DDS na hindi daw magagawa ni President Bongbong Marcos na ipadala itong si De La Rosa sa ICC kapag siya ay nahuli. Dahil daw, hindi daw papayagan ni BBM na maputol ang magandang relasyon ng US at ng Pilipinas. Lalo na ngayon na nilalakad nitong si Trump na mabuwag ang ICC na hindi po ganun kadali. Wala pong kinalaman si Trump sa ICC. At ang ICC po ay merong 125 countries. At kung meron mang isa o dalawang nag-withdraw, meron din naman na sumasali sa ICC. Ang gusto bang gawin ni Trump? Kalabanin ang mga bansa na kasali dito sa ICC? Diyan din natin malalaman itong nagpapakalat ng balitang itong isang DDS vlogger na hindi daw magagawa ni BBM na ipadala si Bato de la Rosa sa The Hague. Diyan natin malalaman. At bakit naman matatakot si PBBM kung sakaling mahuli itong si De La Rosa at ipadala sa ICC? Dahil sinabi na ni President Bongbong na meron pa rin tayong obligasyon sa ICC dahil dito nga sa nangyaring EJK ni dating President Rodrigo Duterte. At nagsabi si President Bongbong Marcos na kailangan niyang pangatawanan yung kasunduan na yun. Kahit na sabihin tayo ay nag-withdraw na dyan sa ICC, may obligasyon po tayo. Dahil yan pong mga kasong hinahabol ng ICC ay yung time na tayo ay miyembro pa ng ICC. Kaya yung mga nagpapakalat ng mga DDS vloggers na hindi daw magagawa ni President Bongbong Marcos yan, malalaman po natin. At ano ang ikatatakot ni PBBM kay Donald Trump? Si Trump ang dapat matakot kay President Bongbong Marcos dahil malaki ang interest ng US
sa Pilipinas, tandaan nyo yan. So, hindi basta-basta mapuputol ni Trump ang relasyon niya with the Philippines dahil sa ngayon, mas kailangan ni Trump ang Pilipinas kaysa sa kailangan natin sila. Pero bakit parang may nabasa kong statement galing kay Harry Roque? Nag-post po si Roque ng ganito. Meron nga daw na nanghudas kay Bato. So ano kayang ibig sabihin dito ni Harry Roque? Sinabi ni dating presidential spokesperson at puganting si Harry Roque na may umano'y nagtaksil kay Senator Bato de la Rosa, ngunit wala siyang ibinigay na karagdagang detalye. Samantala, sinabi nga ng Department of Justice at ng National Bureau of Investigation na wala silang impormasyon hinggil sa kumakalat na ulat na umano'y pag-aresto kay de la Rosa at nilinaw na hindi ito totoo. So, hihintayin po natin ang magiging balita. Dahil kung sinasabi ni Atty. Jimmy Bondoc na mayroong bad news at sinasabi pa niya na ipagdasal daw natin na hindi ito totoo, dahil yan daw ay for the good of the nation kung hindi totoo yung bad news. So kung totoo na naaresto na si Bato de la Rosa, bad news po talaga para sa mga DDS yan. At good news po yan para sa majority ng mga Pilipino. Matutupad na ni Bato yung kanyang pinangako na sasamahan niya si former President Rodrigo Duterte sa dahig. So sige, mga DDS, ipagdasal nyo na hindi totoo yung balita. Sabi pa nitong si Bondoc, for the good of the nation. Yes, totoong for the good of the nation yan once na maaresto na si Bato de la Rosa. Then mababawasan po yung mga taong involved sa EJK ni former President Rodrigo Duterte. At kung hindi totoo na naaresto na si Bato de la Rosa, ano kaya ang ibig sabihin ni Harry Roque nung sinabi niyang meron niya daw na nanghudas kay Bato? So, sigurado naman po yan. Kung hindi bukas or ilang araw lang mula ngayon, malalaman po natin dahil hindi naman pwedeng hindi lumabas ang balitang ito. Totoo ba na naaresto na si Bato de la Rosa at kaya blackout ang balita rito dahil diniretso na siya sa dahig tulad nung ginawa kay former President Rodrigo Duterte na nung siya ay lumapag galing ng Hong Kong, naaresto siya at dire-diretso siyang dinala sa dahig. Yan din kaya ang nangyari kay Senator Bato de la Rosa na aresto siya at diniretso na rin sa ICC para maging prison mate si former President. Kayo po, bad news nga ba yung sinasabi ni Atty. Jimmy Bondoc? At isa ba kayo sa mananalangin na sana ay hindi totoo yung balitang yan? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.